Hello, welcome to Libra Philippines. So ito yung reading natin for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, and Jupiter Libra. Take only what resonates. Sa mga gusto magpa-personal reading, Jing Tarot Reader, open ako ngayon sa personal reading, guys. Madam P, ayan. Maaring hindi mo ma-search yung Madam P sa Facebook, yung page namin. Kaya ang i-search mo, hashtag Libra Philippines. Walang space yun, guys. Message mo na lang if you want to avail. Let's start. What do we have here for the sign of Libra? Libra. Anong meron sa mga Libra? General love reading, guys. Pwede ka makarelate, pwede hindi. Medyo maalog ang camera kasi nakapatong lang itong aking phone sa bed. So, pwedeng maging maalog. Anyway, makinig ka na lang. I highly suggest na huwag ka na lang tingin masyado sa camera. Ay, sa video. Kasi this is the best na magagawa ko itong reading sa ngayon, ha. Kasi medyo masama pa yung aking pakiramdam. So, pagpasensyahan nyo na. Eight of Cups is here. Libra. Two of Wands. Oh, may mga plano ka ngayon sa future. You're thinking about it. Yung iba, pwedeng unti-unti mo nang sinasakatuparan yan. Kung ano man yung mga bagay na iniiwan mo or dapat mong iwan, layuan, tapusin sa buhay mo. Yung iba, pwedeng natapos na. Yung iba, nandun din yung pagpaplano regarding sa kung paano tatapusin itong bagay na ito. Kasi you feel like this thing no longer serves you. So, dahil wala naman na ring silbi or wala na rin namang mapapala dito sa sa buhay na ito or sa sitwasyon na ito, I might as well iwasan o layuan na lang. Tapusin na lang. Yeah. Iba sa inyo, nahirapan ka na. Dahil yung obligasyon, dahil mong responsibilidad, obligasyon, alam mo yun, kumbaga, hindi mo naman i-end yung isang bagay kung hindi ka na nahihirapan. So, nakikita natin yung paghihirap mo dito. Okay. Maybe yung iba sa inyo may kinalaman sa child, if you do have a child. Especially yung iba naman, just, something na may kinalaman sa child. Person nakakonect mo, Libra. Person nakakonect ng Libra, spirit guides, angel guides. Kakonect ng Libra pagdating sa love. Okay. You do have here the Nine of Pentacles. Okay. Nine of Pentacles and the Ten of Cups. Cancer, Scorpio, Pisces, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay. I feel like itong person na to yung tipo ng tao na a friend, a friend, always there for you. Nine of Pentacles is a best friend energy. Ten of Cups, nakikita natin na could be kung hindi man best friend mo, best friend ng pamilya mo or anything. Or friend ng close family member. Close family friends pala. Some of you. Pwede rin namang alam ng person na to yung situation mo. Want to be part of your family. This person wants to be part of your family. Yung iba, literal. Gusto niya maging parte ng pamilya niyo. Gusto niyang, alam mo yan, I'm seeing a business or career. Diba? Tapos, there's this person na parang gusto niyang maging member or gusto niyang makasama ka lagi. Gusto niyang maging parte ng kung anong ginagawa mo. This person wants that. Okay? Anyway, punta tayo sa emotions ninyo. Dalawa ng person na ito.
You do have here the Four of Cups. By the way, guys, sobrang na-appreciate ko yung mga nag-message o nag-comment ng mga nakaraan regarding sa kung ano yung makakatulong sa akin pagdating sa akin nararamdaman. So, thank you very much kasi ginagawa ko yung mga suggestions ninyo. So, unti-unti nga. Ngayon, may sakit ako, may ubot sipon ako, pero nakatulong sa akin yung may isa nag-comment doon na something na kung ano dapat gawin. Parang oregano na may matag dito. Luya. Tsaka hindi pala luya. Dahon ng luya. Tsaka tawag dito. Why am I sharing? Alam mo bakit ko sinishare? Kasi some of you, pwedeng pareho tayo na medyo may masama ring pakaramdam ngayon. So, pwede mo yung gawain. The devil, okay, guys, I feel like you're no longer interested dito sa the devil, ha? Whoever is the devil sa buhay mo, the devil is like manipulator, whether kasama mo pa or past person in your life. This person is nabaliktad ang paningin mo sa kanya. No? And kahit anong ipakita niya or kung magpakita man siya ng whatever sa'yo, parang baliwala na yun. Because you are already thinking not only the future, pero you're thinking yung iba sa inyo may other options. Or yung iba naman sa inyo pwedeng hindi ka na sigurado sa mga pinagbibigay sinasabi nitong taong ito sa'yo. So, diba? Emotion ng person na kakonect mo. The Death card, this is Scorpio energy. Dalawa na yung major arcana lumabas dito, guys. Yeah, this person really wants this. Four of Wands. Mahalaga ka sa kanya. Gusto niya ng relasyon. Gusto niya ng commitment. Gusto niya ng... I mean, if ever you are still in a relationship, gusto niyang maging dahilan ng hiwalayan ninyo ng person na kakonect mo pang isa. Or if ever, ika-cut off mo yung person na kakonect mong isa pa, nandito ako. Parang ganun. Willing akong makipag-commit sa'yo, you see here, you do have the Eight of Swords. Maaaring nakikita niya rin or alam niya rin yung sitwasyon mo. So, parang nasa isip niya, hindi mo yan deserve. I can be the person na deserving para sa'yo. So, i-cut off mo siya. Hindi para sa akin. I-cut off mo siya para sa'yo. Parang gano'n yung gusto sabihin nito person na to. Kasi deserve mo maging masaya. Tsaka tama na yung luha, tama na yung mga pasakit, pahirap, kalungkutan na naramdaman mo sa kanya. Andito na ako para pasayahin ka. So that's the energy. Napakasarap ng energy nitong person na to. Honestly. Parang good, very good intentions. Pero of course, hindi siya yung makakapagpaalis. I mean, hindi siya ang gagawa ng paraan para makalis ka sa situation mo. Hindi siya. Siyempre, of course, ikaw pa rin ang dapat gumawa noon. Future, this is the future for you. Four of Pentacles is a Four of Pentacles. Three of Wands. If you don't like the way I read, uulitin ko lang. Pwede ka mag-next video. Ayan. Kasi minsan yung ganitong setup, mapapansin mo magulo, no? Pero that's how I
do the message sometimes magulo. Kasi, I mean, mas nare-read ko yung cards din naman ng ganito. May ibang meaning din yon kumpara doon sa maayos na may raw or may setup na maayos. Ito may different meaning din yung ganito. Okay, so, ina-explain ko lang. Queen of Cups. Mhm. Three of Swords. In the near future for Libra. Parang makakita ko ng basahan. This could be a reading. Last card for you. Ten of Wands. Oh, wow. Page of Cups is at the bottom of the deck. Okay. I feel like in the near future, medyo magiging mas maingat ka. I mean, hindi naman common na dyan na itong Page of Cups na ito, which is the Page of Cups or Page of Pentacles. Nandito ako to offer you this, to offer you that. Para ibigay ito sa'yo, para maging masaya ka. Parang sa'yo kasi hindi ka na madadaan sa ganun-ganon. Meron naman din akong kakayahan, meron din naman akong kapasidad. Especially for some of you, pwede mo kinalaman sa pera. So, you could be dealing with someone who is financially can provide for you or give you itong life na gusto mo, pangangailangan. Okay? So, although may ganun na person, ikaw yung tipo ng taong, ingatan ko muna ang puso ko, ayok masaktan. Three of Wands is here. I can see you making an announcement in the near future. And, ang kagandahan dito with the Ten of Wands and the Three of Swords, meron tayong isang bagay dito na nakikita na parang could be obligation, could be something na parang nagpapahirap sa'yo. I feel like iba sa inyo high chance sa pag-move or paglipat ng tahanan, lipat ng trabaho. And with the Three of Swords, nakikita natin ito na pwede. There's something here na ika-cut off mo kasi parang pagod na pagod ka na. Hirap na hirap ka na. And the Magician, you're no longer interested sa kung anong kaya niya sa ipakita, gawain, sabihin. So, Queen of Cups is here. I feel like this is the advice for you. Be open for love. Be open for the moon. Diba? And anyway, that's it for now. Thank you for watching. I love you all and